When the rains come, life slows down in the Philippines. But for some, it's not just rain, but it's survival. In our community, sanay na ang mga tao sa tunog ng patak ng ulan. It gives life to our rice fields, to our rivers, and to our everyday living. Kung may maglalarawan sa estado ng bansa ngayon para sa mga climate advocate, ito na yon. Isang bansang lunod sa baha at problema dahil sa lumalalang krisis sa klima. Over the years, the Philippines has seen stronger typhoons, heavier rainfall, and rising water levels. These changes affect farmers, fishermen, students, and families. Climate change is no longer a distant issue. It's right here at home. Climate change in Lopez Quezon presents a complex set of challenges, largely centered on the vulnerability of its agricultural sector and natural resources. Nararanasan na ng munisipalidad ang mga epekto ng mga pagbabagong ito at inaasahang titindi pa ang mga ito sa mga susunod na taon. Sa puntong ito, makikipagpanayam tayo sa isang student leader upang magbigay ng linaw sa mga mahalagang issue na nakakaapekto sa ating komunidad at komunidad ng mga mag-aaral at iba pang mamamayan. Kamusta po ang buhay dito sa inyong community kapag tag-ulan? Kapag maulan dito sa amin, napapansin ko kapag umulan ng sobrang lakas, like kahit 2 hours to 3 hours lang, sobrang bilis umangat ng tubig, lalo na dun sa bangbang namin na tinatawag or yung parang ilog. Kaya kapag tumaas yung tubig dito, madalas nakakancel yung pasok ng mga bata kasi sobrang hirap nga dumaan doon sa kalsada kasi sobrang taas ng tubig. Umaabot siya ng dito sa mababa sa tuhod. Paano po nakakaapekto sa buhay nyo ito? Since yung family ko nga ay yung pinagkakakitaan yung pagtatanim yan, yung pagtatanim sa palayan. Kapag sobrang init kasi hindi kayo pwedeng magtanim agad ng mga palay kasi sobrang tigas ng lupa. Kapag ano naman, di pa pag minsan sobrang init, pag minsan naman sobrang tag-ulan. So kapag sobrang lakas ng ulan tapos sobrang taas ng tubig sa palayan, hindi din kayo pwedeng magtanim kasi mamamatay lang yung palay. So hindi minsan inaabot kami ng 1 taon bago makapagtanim ulit ng palay. So yun, doon naapektuhan yung pang-araw-araw namin pamumuhay. Kasi yun din yung source of income namin. Ano ang pinaka-ikinababahala mo tungkol sa climate change? Kinababahala ko sa climate change ay yung magiging epekto nito sa future ko, pati na din yung sa susunod na henerasyon. Kasi hindi naman natin alam kung mas lalala pa yan eh. Kapag lumala yung climate change kasi maaari nito maapektuhan yung aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi maaari niyo maapektuhan yung yung lupa natin, sobrang titigas yan. So yung mga farmers na kumukuha ng mga nagtatanim, maapektuhan sila kasi hindi na sila makakapagtanim. May chance na mamatay lang yung halaman nila. Tapos, 'di ba, kapag sobrang tag-init din, nawawala or kumakati or nauubos yung tubig natin, lalo na sa mga balon. Ayan. So, yun yung magiging sa akin. Yung kinakatakot ko, yung future. Tapos yung future din ng sa susunod na henerasyon. Ako nga pala si Ronald Lopez Pagdilaw, magpa 40 years old na at kasalukuyang nagtatrabaho sa DID Philippines. Nung una ninyong naranasan ang matinding ulan o baha, ano po ang tumatak sa isip ninyo? Tumatak sa akin na medyo tanggap natin yun na may pagbabago nga talaga. Kasi yun nga, hindi lang naman dito sa Pilipinas problema yan. So sa ibang bansa din, yung climate change. Pero ang kinakatakot ko lang yung kahit naman yung lugar namin na hindi naman talaga bahain. Pero sabi ko nga, maapektuhan at maapektuhan. Kasi may mga madadaanan pa rin tayo na yung kumbaga, hindi siya mataas na part, mababa. Ultimo yung tricycle, minsan na naaabot din ng baha. So yun, na-delay yung pagpasok dahil doon. So sana, sabi ko, wag naman sanang lumala. Kasi yung mga susunod pang panahon, pag lumala pa yan, dadanasin din nating mga anak yan. Ano po yung way ng inyong community para makapaghanda or makabangon pagtapos ng kalamidad? So nakikita ko naman, yung hindi lang sa local government yan, minsan sa mga barangays, bago at saka pagkatapos ng kalamidad, nakikita ko naman yung
preparedness nila. Tulad na lang ng yung bago magbaha o bago magtag-ulan. Yung simpleng paglilinis lang ng mga waterways natin, yung mga system, yung mga kanal na lang na yan, para naman hindi magbara ng talagang tag-ulan na. Nakikita ko, isa na yun sa paghahanda naman na ginagawa ng barangay o sa mga local governments natin. Sa family niyo, paano nakaka-apekto yung climate change? Since hindi naman tayo farmers na naapektuhan yung mga pananim, may tuturing ko na lang yan na dagok minsan yung tag-ulan na yan. Yung bubong kasi hindi ko pa nagagawa yung alulod namin eh. So sabi nga kapag ka naulan, may possibility talaga na tutuloy yung bubong, pero hindi lang yung bubong ang tumutuloy, talagang sira na talaga yung namin, yung alulod. So yun yung dagok. Hindi lang yung minsan nakakalimutan ko magdala ng payong kapag ayaw lumalabas. So sapat na yung sumisilong lang sa mga gilid-gilid, pero nagkukosyon ng delayed para malate tayo sa trabaho. Climate change is not just a global issue. It's a story that touches every home, every family, and every community. But in the face of stronger rains and rising floods, we have also seen stronger hearts